Lumabas ng Maynila mula San Narciso, Quezon ang 8 construction workers para ireklamo ang panlalamang na ginawa sa kanila ng Lebron Construction Company. 3 taon na raw silang hindi binibigyan ng kumpanya ng overtime at holiday pay. At ayon sa kanila, hindi rin sila nakakatanggap ng 13th month pay. Lumapit na rin sila sa DOLE, ngunit inofera lang sila ng 10,000 piso. Kaya naman, nagpasya na silang magpasaklolo kay Idol Rafi. Agad namang nakipag-ugnayan ng kanilang kumpanya at nagbigay ng 200,000 pesos bilang kabayaran. Narito ang kanilang pasasalamat. Papasalamat po kami sa pumunuan ng At sa ngayon po ay natanggap namin ang puso ng maayos kami. Salamat po, Sir Rafi. Dumulog sa Rafi Tulfo in action si Mary Joy Mendoza, dating OFW sa Taiwan, para ireklamo ang kumpanyang Smart Grains kung saan siya nag-franchise ng 1 million worth na bigasan business. Katas ito ng kanyang pagsasakripisyo bilang OFW. Makailang beses na rin siyang nagpabalik-balik sa nasabing kumpanya, ngunit walang nangyari. Nagpunta na rin sila sa Philippine Franchise Association pero walang naging aksyon. Kaya, nagdesisyon na siyang lumapit sa tanggapan ni Idol Rafi at hindi siya nabigo dahil sa loob lang ng 2 araw ay na-turn over na agad ang kanyang negosyong bigasan. Panoorin ng kanyang pasasalamat. Senator Rafi Tulfo, thank you po kung mabilis na agarang aksyon. Naumpisahan ko na po yung business. Salamat po ng marami. Humingi ng tulong sa Rafi Tulfo in action ng 63 years old na si Aldrin Famiñal, isang mason mula Binangonan, Rizal, dahil naloko siya sa binili niyang lupa. Matapos niya raw kasing bayaran ng 180,000 pesos ang bakanteng lote, nalaman na lang niyang naibenta rin pala ito sa ibang tao. Tinawagan ng RTIA ang kanyang inirereklamo upang pagharapin ang magkabilang panig at agad na naibalik ng buo ang 180,000 pesos na ibinayad ni Aldrin. Papasalamat kay Sir Rafi at sa mga staff na tumulong na mabalik po ang pera. At nagkasundo na po kami ng ngayong nagmamayari ng lupa. Maraming salamat po. Lumapit sa Rafi Tulfo in action ng 77 years old na stroke patient na si Santa Kay Maclos dahil 3 taon na siyang hindi nababayaran ng amo niyang kagawad bilang isang caretaker. Ilang beses na raw niyang sinubukang idaan sa barangay ang reklamo, ngunit nabigo silang magkasundo. Sa tulong ng pakikipag-ugnayan ng RTIA, nakipagharap agad si kagawad sa kanya. At makalipas lang ng 6 na araw, nagkaharap at on the spot na bayaran ng 250,000 pesos bilang kabayaran sa 3 taong serbisyo ni Santa. Mga inaaping Pilipino, nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo.